Okay, good day guys, no? Mayroon na naman tayong service dito na Sharp automatic washing machine. Ang problema nito guys, ayaw mag-power on, no? Ayaw niya na mag-on. Kaya ito ngayon yung titingnan natin kung anong problema, bakit ayaw niya mag-power, no? So ito yung mga Sharp na bagong labas, no? So mayroon itong mga inverter at saka non-inverter guys, no? So ngayon, una natin ni-check dito yung mga wiring connection. Ayan, good naman, wala namang ngat-ngat yung mga wiring, wala namang problema. So, ang next natin dyan, i-check yung kanyang control panel. Yung board, ano yun yung next natin na checkin. Ayan, so dito guys, sa harap, nandito yung board, no? Yun yung next natin na checkin. Bakit ayaw nyo mag-power on? So, ang gagawin natin, kalasin lang natin to yung mga screw na nandito sa likuran. At saka sa gilid, no? Para matbaklas natin yung pinaka top cover. Okay na, sir. Ayan. So, kakalasin lang natin. Ayan. So, mga gusto pala magpa-service sa amin, message lang kayo sa aming Facebook page, no? Northshire Repair Shop. Ayan. So, mga gusto naman mag-order ng parts, message kayo sa aming Facebook na Northshire Vlog. So, ayan guys. So, ito guys, tanggalin natin yung parts ng board, no? Tingnan natin. Silipin natin to. Para makita natin kung anong problema. Bakit ayaw niya mag-power on. So, step by step lang naman guys. Pag nag-check tayo ng no power ng mga ganito, ang una, unahin yung i-check yung saksakan, no? Lagyan yung tester kung may 220. Yung pinaka-outlet, no? Tapos pangalawa, yung mga wiring connection. Ayan. So, pag na-check nyo na yung wiring connection, check nyo naman yung input, no? Mula doon sa outlet, papuntang board, no? So, ayan. So, kalasin lang muna natin. So, step by step lang, guys, pag mag-troubleshoot ng ganitong washing machine na walang power, no? Ayan. So, kakalasin lang natin to guys, yung mga screw ng board, no? Medyo maraming screw kasing nandito sa board na ito, no? Yan. So, baklasin lang natin yan. Yan. So, ito guys, oh. Galing sa outlet, tingnan natin ang puntang board. Mayroon siyang 220 volts. So, ibig sabihin guys, mayroon siyang supply papuntang board, no? So, ganun guys, no? Step by step ang pag-check. Mula sa outlet, tingnan nyo kung may 220. Pangalawa, yung wiring, baka may mga ngat-ngat. Pangatlo, kunan nyo ng voltage doon sa board, no? Kung may input siya galing sa outlet, no? Pag may input siya galing sa outlet, yun. Pwede na kayong pumunta dito sa board niya. So, ang gagawin namin, guys, subukan natin ito i-check, no? Operahan muna natin. Ito, tingnan natin. Magbo-voltage checking tayo dito, no? Tingnan natin, baka kasi nasa power supply lang problema. Kasi pag power supply lang guys, madali na natin yan repair, no? Kung nasa power supply lang yung problem. Ayan, so dodo operahan lang natin to guys, no? So yan. So yan guys, no? Naoperahan na natin to, yan, no? Pang linisin na natin. So magbo-voltage check tayo dito. Ang requirements lang naman kasi guys ng washing machine, meron lang siyang 330 volts DC, meron siyang 12 volts, saka 5 volts, no? Ayan. So, ganoon lang naman guys mag-check ng voltage dito sa automatic washing machine top load, no? Kasi yun lang naman ang requirements niya para mapatakbo yung system, 315 volts, tapos DC yan, tapos magkaroon siya ng 12 volts DC, at saka 5 volts DC, no? Pag kumpleto yan, ibig sabihin, good yung power supply mo, no? So, napansin namin dito guys, good naman yung power supply. So, walang problema. So, ang feeling ko nasa IC ang problema nito. Kaya nag-decide na kami na palitan na lang guys ng board. So, ito guys, brand new na board. Original din, no? So, available yan sa amin guys, no? Brand new na board at saka original. Ayan. So, yan, lalagay na natin, no? So, ang ganitong model guys, dalawang klase. Mayroon itong China, no? Yung mga China na nagawa. So, Chinese din ang nakasulat, no? At medyo kulang doon yung program niya. Hindi nag-dispense ng Downy, yung mga replacement board. So, yung mga original kasi guys, mas maganda, no? Kaso medyo pricey lang, medyo mahal lang sila.
compare doon sa mga replacement board. So, original guys, available sa amin. PM lang kayo, no, kung kailangan nyo. So, ayan, nag-on na yan. Okay na siya. Working na po, no. So, board talaga ang problema. So, usually guys, itong mga sharp na ito, marami na kaming na-repair nito guys. Actually, pag nawalan siya ng power, actually, hindi siya repairable, no. Walang problema doon sa kanyang power. Ang naging problema guys, talagang doon sa kanyang IC, no, na hindi siya kayang i-repair. Kaya pag na-encounter nyo guys na no power yung sharp, palitan nyo na kagad ng board, no? Kasi hindi siya talaga kaya i-repair, no? Kasi mayroon siyang IC na hindi kaya hinangin, yung switching IC, no? Ayan. So, yun. Okay na ito guys. So, pipix lang natin to para naman matesting pa natin, no? Ayan. So, ayan, ano natin. Ayan. So, ayan guys, no? Okay na, no? So, yun lang guys, no? Kung gusto niyo mag-order ng board, available sa amin yan. Message lang po kayo sa amin. Ayan. So, working na ito guys, no? Yun lang naman yung problema niya talaga, yung pinaka-board pinalitan natin. Okay guys, thank you. Bye-bye.